Wala, ito kami tumana sa bangketa kasi bike lane wala na. Ayan. Araw-araw, milyon-milyon ang gumagalaw sa Metro Manila. Sa gitna ng siksikan, may espasyong dapat para sa bisikleta. Tinawag itong bike lane, isang pangakong kaligtasan. Testing the bike lanes. Yung kotse na yan, pwede na ka dito. Rush hour. Pero sa aktual na biyahe, isang tanong ang lumalabas. Ito ba ay tunay na proteksyon para sa mga siklista o guhit lamang sa kalsada? Maraming mga motor. Hirap mag-ride kasi yung mga motor shared na sa bike. Bilang rider, nakita ko ang dalawang panig. Mga sasakyang hindi gumagalang sa bike lane at mga siklistang hindi rin sumusunod sa batas trapiko. Hoy, tumiro. Red pa. Kung ganito ang sitwasyon, may pag-asa pa bang gumana ang bike lane sa Metro Manila? Para sa ilan, ang pagbibisikleta ay hindi libangan. Isa itong araw-araw na desisyon para makarating sa trabaho, para makatipid, para makaiwas sa traffic. Alas 6 ng umaga. Papunta ako sa QC Project 4. Mi-meet ko yung dati kong office mate na nagpa-bike commute. Pumayag siya na samahan ko siya para ma-share niya yung route niya ng bike commute araw-araw papasok ng trabaho. Morning. Dito ako nakatira, matagal na. Yes, I've been here for 4 years. Ito yung pang bike commute mo. Yes, bike commute. Ano mo nga, explain mo nga sa amin. So, ito Merida na Silex 400. It's a 2022 model pero nabili ko lang siya last year. Oh. So, it was a good deal kasi kahit na 2022 siya, fresh from the box. Nagagamit ko siya mostly for my commute. And weekend rides kapag more on kalsada kami and some rough terrains, pwede siyang gamitin. Kailan ka nag-start mag-commute? I've been commuting since last year dahil kailangan din for my health. I'm a diabetic, so it's a good exercise. So since now normally weekends lang ako nakakapag-ride and sa sobrang traffic sa Makati, I've decided that hey, why don't I try to bike commute? Which is naging masaya naman siya. Ganda ng goma mo, no? Makapal. Yung hindi siya parang pang road bike. Kahit na madaan ako sa medyo malubak, madaan ako sa unpaved na kalsada, confident ako na makakadaan ako ng maayos at hindi siya titigas. Ano yan, bag? Diyan lahat ng gamit mo? Yes, yung bag na to is binili ko siya just to put on yung mga basic stuff. Yung lights ko pag inabot ako ng gabi, some tire pumps, and then yung extra tube ko, and then tire leverage, nandyan sa lahat sa loob. So some snacks kapag meron din ako dala kapag mga medyo long ride. So yun yung purpose niya. Biking from here to the office, normally it takes me about 40 to 45 minutes lang for that 11 kilometers. And safe naman siya kasi nga there's a bike lane hanggang makarating ako doon. Except for white lanes kasi sa white lanes, wala talagang bike lanes doon and then medyo challenging siya. Especially kapag maraming sasakyan. But other than that, everything will be fine naman siguro. Sige, let's do it. Try natin. At sa bawat biyahe, hindi lang oras ang taya, kundi kaligtasan. Really ba nag-stick ka sa bike lane so lumalabas ka rin? Lumalabas kapag may nakaparada, kapag may nagbababang pasahero. Pero syempre, mas safe tayo pag nasa bike lane eh. So, doon tayo. Kanina kasi sa EDSA, may bike lane na. Yung mga bisikleta sa labas ng bike lane. Hindi
hindi ko rin kasi masabi can speak for everyone, pero for our safety, dapat dun tayo. Ano mas mahirap at makipag buno, tricycle o kotse? Well, actually, motor pa rin kasi may mga motorcycle na madalas hindi tumitingin, lumiliko na lang bigla. So, yun yung isa mga challenges natin mga cyclist talaga, lalo na sa kalsada actually. Walang respeto sa siklista o hindi naman? Meron naman, I mean, majority naman sa kanila talaga tumitingin, humihinto before they actually kainin yung punasan yung pwesto ng mga bikers. Pero meron talaga siguro nagmamadali, bigla na lang silang kakabig. Yun. So, from White Plains, nag-counterflow kami dito, pero sa bike lane dito sa pakaliwa ng EDSA. Then I think ang plano is tatawid na pagdating sa Robinson's Galleria. Mawawid kami ng Galleria. From here, EDSA na dire-diretso, then follow the bike lane na lang ako hanggang makarating tayo ng Guadalupe. So from there, we'll just turn right papuntang Rockwell, then Poblacion. That's the basic route na meron ako. Gaano ka busy dito on a normal day? Busy in a sense na makikita mo naman puno ng sasakyan, pero there's still room naman eh. Experience na kinikip-kip ka, gano'n? Normally kapag traffic, kapag uuwian, hindi na natin maiiwasan talaga. Personally, I don't find it naman offending kasi tulad natin, we want we want them to share the road. Parang tayo din, we want to share the road with them. Lalo sa mga naka-motorcycle. I don't really find it offensive as long na sundin lang nila yung basic rules na pag may bike, di magbagal ka na, wag mo na lang overtake, wag mo na lang kitkitin. Parang ganun lang siya. Para kay Jonel, mahalaga na may espasyong nakalaan para sa mga siklista. Ang bike lane, para sa kanya, ay simbolo na may lugar ang bisikleta sa kalsada. Puro motor na kasabay mo ito. Nandito rin sila sa lane na to. How do you deal with it? Sabayan mo lang yung traffic. Wala namang problema eh. As long na wag lang sila manggigit-git. Wag sila mamamadali sa'yo. Okay lang. Ngunit sa gitna ng matinding trapiko at sa kondisyon ng ilang bike lanes, hindi laging posible na manatili sa loob ng guhit. May mga pagkakataong napipilitang lumabas ang mga siklista at may mga pagkakataon ding pumapasok ang mga sasakyan sa bike lane. Delikado yung jeep, no? Oo, mahirap talaga sa kanila kasi siguro naging custom na lang talaga sa atin dito na bigla silang hihinto without any notice. May mga jeeps pa nga na yung mga tail brake lights nila para hindi gumagana, magugulat ka na. Para kay Jonel, may isang mahalagang kondisyon. Kahit maghalo ang daloy ng sasakyan at bisikleta, may respeto at sapat na espasyong ibinibigay para sa kaligtasan ng siklista. Bilis lang kami nagbike. Kakape lang kami, we'll find a good place para makapag-usap pa. Hindi lang karanasan ang nagsasabi ng kwento. Batay sa mga recent na bilang at ulat, bumaba ang dami ng mga nagbibisikleta sa Metro Manila kumpara sa mga nakaraang taon. Matapos ang pagtaas ng panahon ng pandemya, unti-unting nababawasan ang bilang ng mga bike commuters. Ipinapakita ng datos na hindi sapat ang pagkakaroon ng bike lane. Mahalaga rin kung ligtas, maayos at nirirespeto ba ito sa araw-araw. May mga siklistang matagal nang nasa kalsada. Nakita na nila ang lungsod bago at matapos ang bike lanes. Para sa mga veteranong siklista, malinaw ang punto. Ang bike lane ay hindi solusyon sa lahat. Isa lamang itong bahagi ng mas malaking usapin. Disiplina, respeto at pagbabahagi ng kalsada. Kapag kulang ang isa, hindi gagana ang kabuuan. So this is what I've also been telling a lot of my friends who are new to the cycling scene. Way back when, so we'll divide it by pre-pandemic and post-pandemic. Kasi the silver lining of the pandemic was the bike lanes. Like
I give credit to that moment. Pre-pandemic, there was an expectation by all road users that you can find a cyclist on the road. It's expected. So I felt that way back then, drivers were a little bit more aware. They were a little bit more on the defense or alert to expect to see cyclists weaving through traffic or on the side of the road. The pandemic happened, the boom of bike lanes happened. Now everybody is conditioned that, okay, there's a bike lane, the cyclist should be in the bike lane. So now drivers have this shift in perspective. Kung walang bike lane, wala dapat siklista dyan. Oo nga, no? They will yell at you to stay in a bike lane even if a bike lane is obstructed, destroyed, or no, it's just not nice. So I think that was what shifted because post-pandemic, lately, now that I'm even older and more seasoned as a bike commuter, there have been more instances that I've been threatened by motorists while cycling around the city. It is now that it's only recently that I've experienced drivers intentionally swerving into me, really trying to egg me out of my space. The mindset has shifted to if there's a bike lane, doon ka lang. Siklista ka, doon ka lang. Kung may nakaharang, problema mo na yon. Or, bike lane yan, pero optional yan sa amin. Sa tingin mo, kaya ganun dahil marami rin pagkukulang yung mga siklista, marami rin mga kamote, ganun. It's so hard to speak about cyclists not following rules. First and foremost, traffic rules, the lights that you see, they are built for the convenience of cars. They are not built with vulnerable road users in mind. Okay, even if, how many times have you tried to cross at the pedestrian light and it only gives you 10 seconds to cross a 4-lane carriageway? It's not built for people. It's not built to move people, it's built to move cars. Design plays such a big role in the behavior of people and how they move around cities. Initially, we had bollards. Here in BGC, you see bollards. But elsewhere, sa ibang parte ng Metro Manila, lahat na halos pintura na lang eh. It's really just paint and cat eye lights. And if drivers are not mindful of that, it's so easy for them to just cross that line. So, the paint doesn't really do anything. Paint is not protection. That will not stop anyone from running you over. So it really falls to the other road users, to the motorists, to respect vulnerable road users like cyclists and pedestrians. May mga bike lanes naman tayo. Pero recently, parang nung in-enforce nila yung NCAP, marami nagagalit na bakit may bike lanes? Pero wala namang mga nagbibisikleta. Marami na rin akong narinig ganyan. It's all over social media. Motorists saying na aksaya lang ng espasyo yung bike lane kasi wala namang gumagamit. Ang hindi nila naiintindihan kaya siya mukhang walang laman dahil nakauwi na lahat ng siklista. Nakarating na sila kung saan man sila kailangan makarating. Kasi nga, hindi kami stuck in traffic. It's funny because our bike lane isn't even one car lane width. It's just like half a meter if you're lucky, right? And then they're gonna blame traffic on it. But then you have 3 lanes packed with cars. So what really is causing the traffic, right? You have to see the bigger Nasa harap picture. mo na yan, no? You have to see the bigger picture. And I think the reason why the bike lanes relatively look empty is because syempre there's that stigma na yun hindi siya safe. Ang hirap niyan, ang layo niyan. So parang syempre, lalo na kung hindi siya protected, hindi maeengganyo yung mga tao na magbisikleta. My parents would always say, as we were growing, build it and they will come. So if you build the infrastructure, you really show that it's safe for people to cycle to and from work, to and from school, they will do it. That's what the pandemic showed us. When the streets were car light, when we actually had protected bike lanes,
that were even cars with, there were a lot more cyclists because they felt that it was safe. I think ang daming angulo eh. May mindset, may infrastructure, may, di ba? Ang daming niyang, may discipline. It's it will really take a village. It will really take coordination between everybody. Hindi pwedeng government lang. Although the government leader should definitely take lead, should take point, diba? So there has to be coordination between government institutions, private institutions, and the general public. That's the only way we'll be able to achieve safe city for Ngunit hindi lang mga lokal ang nakakapansin ng sitwasyon. Minsan, mas malinaw itong nakikita ng mga nagmula sa labas. Isang dayuhan na ang trabaho ay magbisikleta sa isang lungsod na kilala sa matinding trapiko ang nagbahagi ng kanyang karanasan sa Metro Manila. Hindi sa dami ng sasakyan siya nagulat, kundi sa kawalan ng respeto at espasyong inilaan para sa mga siklista. Isang paalala na ang problema ay hindi lamang infrastruktura, kundi paano natin ito ginagamit. Yeah, it's different. It's definitely a Do you difference. think that the motorists, the one in the cars, in the motorcycles, give respect to the cyclists here? There's a term called car brain. It's like you feel entitled that it's your space, it's your road, your street. When it comes to like a cyclist, I definitely feel it's always the same no matter where you go. In Thailand, I felt a lot more safe because there were older people riding bikes, so people had a lot more awareness and respect for cyclists. Here, I don't feel that as much because even me, I still get cut off. I still have to deal with the bike lanes being infiltrated with the scooters and sharing that space. I feel you might get one or two people that might be like, oh, okay, go ahead, but it's rare. It's mostly like, I'm gonna cut you off, you're in my way, this is my space, you're a bike. When you should be more aware of the cyclists, you know, even if you're in a scooter, you know, you should have the same respect because you're vulnerable. But it seems like there's very little respect for a biker. Even a car would honk at a biker Right. over the scooter being in the way. I find that to be very strange because the biker could be sitting at a light, the car would honk, a scooter could be sitting at a light, but they won't get the same treatment. Yeah, they won't honk at them or tell them to get out the way, and they're more scooters than bikers, and we get the honk and the get out of my way. I noticed that, but I can't really turn around and be like, don't honk at me because I'm a foreigner here. So it might be a little different, but I try to be like, let me get out the way, I'll move, okay, gotcha. So From a foreigner standpoint, what do you think it takes to change the situation, to make the cycling or bike commuting a better experience? gotta be more aware. You know, you can bump the car, you got your car insurance, they'll fix your car, you get a new car, but once you hit that person on a bike, it's like their leg, their life is worse, you ruined. die. Yeah. So you have to be more aware and just give spatial awareness, you know, give the cyclist space. You see a cyclist, don't tail them, don't rush up on the side. There's too many incidents where you're rushing and you brush them because your spatial awareness is totally different in a car or a scooter, and you knock that person off, and you know both your lives are ruined. Things occur. You know, you don't want that. Just spatial awareness and more awareness, and I think that would go a long way. Walang iisang dahilan kung bakit ganito ang sitwasyon. Walang iisang sektor ang maaaring sisihin. Ngunit malinaw ang epekto. Araw-araw, nalalagay sa panganib ang siklista. At habang walang malinaw na paninindigan, nananatiling opsyon ang bike lane, hindi tuntunin. Ang bike lane ay hindi lamang guhit sa kalsada. Isa itong salamin kung paano tayo magbigay espasyo sa daan.
Hindi rin ito laban ng mga kotse, motorsiklo o bisikleta. Isa itong usapin ng disiplina. Sa huli, ang tanong ay hindi kung may bike lane, kundi handa ba tayong magpilitan. Salamat sa panonood. Ito po ang Itumerto Documentaries. Magandang umaga.